Ito po ang paniniyak na magpapatuloy ang humanitarian relationship or pagtulong sa mga nagiging biktima pa ng kalamidad dito sa ating bansa ng Estados Unidos. Ito po ay dahil sa personal na muling pagmi-meeting, pag-uusap. May mga bilateral meeting nga po sa pagitan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, Department of National Defense nga po, at si Secretary Lloyd Austin nga po ng Estados Unidos. At yan ay sa kabila ng magpapalit ng gobyerno sa Amerika by January. Dahil hanggang pagdating po ng January ay papasok na uli at nagbabalik sa White House si President-elect Donald Trump. Pero sa kabila ng lahat ng yan, naniniwala ang Pilipinas, ang ating gobyerno, na magpapatuloy ang malakas at matibay na relasyon ng dalawang bansa. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag po ni Secretary Austin o ni Secretary Teodoro at ni Secretary Lloyd Austin po ng Estados Unidos. Repeated it several times that the United States presence in the Indo-Pacific region is essential for maintaining peace and stability in this region. He has said it, no ifs nor buts. And bilaterally, we have been allies for a very long time. We continue to engage in valuable partnerships with like-minded nations. This center will enable real-time information sharing for a common operating vision. Without lose interoperability for many, many years. And it will be a place where our forces can work side by side to respond to regional challenges. According to the Armed Forces of the Philippines. So ayan po, at nagpapatunay lang. Isipin mo, patapos na po ang Biden administration, pero nandito pa po sa Pilipinas, pinersonal pa ang puntahan ng US Defense Secretary Lloyd Austin nga po. Okay? So yan po yung magandang balita. At ito ay pagpapatunay doon na naman ho sa mga kahibangan na mga statement ng mga pro-Duterte, pro-China na mahihirapan daw ang Pilipinas sa pagpasok ng Trump, pagbabalik ni President Trump dyan sa Estados Unidos. Doon ho nagkakamali. Talagang punong-puno po ng mga panlilinlang, tuloy-tuloy na mga pagsisinungaling para madismaya ang mga Pilipino sa kasalukuyang liderato ni Pangulong Marcos. Pati yung politika sa Amerika, idinudugtong sa politika sa Pilipinas. Magkaiba po yan. At ang relasyon ng dalawang bansa, kahit sino ang maging Pangulo ng Pilipinas at ng Amerika, magpapatuloy yan. Dahil pareho po tayong may kailangan. May kailangan ang Amerika sa Pilipinas, may kailangan ang Pilipinas sa Amerika. Dahil ang Amerika ay superpower. Yung national security, national o international at national security, isa sa mga concern ng Estados Unidos na ipinagkakaloob sa mga kaalyadong bansa tulad ng Pilipinas. Kaya again, yung sinasabi ng mga pro-Duterte, ang tingin natin pro-China, mahihirapan daw tayo sa issue ng West Philippine Sea. Nagkakamali kayo. Again, huwag tayong maniwala sa mga panlilinlang na pahayag na yan. Wala naman silang matibay na basihan. Puro haka-haka lang. Tayo at pinaninindigan ko sa ating pagsusuri at pag-aaral, katulad ng matitinong Pilipino, silent majority, naniniwala sa katatagan ng ating bansa at naniniwalang kaalyado natin dapat ang maraming mga bansa sa mundo, hindi lang ang Amerika. Dahil kailangan yung pagiging independent foreign policy. Huwag na tayong babalik dun sa namimili lang ng kakaibiganin ng bansa tulad ng nakaraang gobyerno. Puro China ang kailang pinapaboran ng ibang bansa, ayaw. Hindi tayo ganun. Para umunlad ang Pilipinas, para maging matatag ang Pilipinas, seguridad at ekonomiya, kailangan nating makipag-alyado sa maraming mga mayamang bansa. Kaya anuman po ang magbago sa iba't ibang bansa, katulad sa Japan, ilang beses nagpalit ng Prime Minister, pero ano ba nagbago ba ang relasyon? Lalo pang tumitindi.
Sa Amerika ganoon din, sa Canada, sa European Union at marami pang mga bansang matitino. Dito sa mga bansang kapitbahay natin, Malaysia, Indonesia at iba pa dyan. Nagbago ba? Australia, Canada nga at saka iba pang mga bansa. South Korea, di ba? Kahit nagpapalit-palit sila, ganun pa rin ang relasyon. So again, mapanlin lang yung mga statement na galing sa mga anti-Marcos na lagi tayo bang parang kinakawawa, tayo ay walang magagawa, tayo ay mahina, yun po ay lahat kalokohan. Dapat positibo kung tunay kang Pilipino. Dapat tumulong ka kung tunay kang Pilipino. Dapat huwag mong linlangin, huwag mong sirain, huwag mong ibaba ang moral ng mga Pilipino kung totoong Pilipino at makatao ka at makabansa ka. Ang lahat ng gumagawa ng kabaligtaran, traidor, taksil, makapili, huwag nating sasamahan yan. Maniwala po kayo. Mabuhay si Pangulong Marcos, Secretary Teodoro. Kaya lagi kong binabanggit, nagiging topic si Teodoro kahit na hindi ko kilala ng personal yan, kahit hindi rin niya ako kilala, pero nakikita ko maganda ang kanyang ginagawa para sa bayan. Meron siyang paninindigan, tapang at talino. Yan ang kailangan natin. Sabi ko nga, kung ituloy tatakbong presidente ulit, baka suportahan ko talaga. Kasi yun ang kailangan natin. Huwag tayong maglalagay ng presidente, puro pera lang ang binabantayan. Huwag tayong maglalagay ng mga politiko na sa pera lang nakatingin. Kailangan ang ating ilalagay ng mga politiko sa eleksyon sa Mayo ng 2025 at 2028. Dapat yung totoong may malasakit. Hindi yung pagpapayaman lang, hindi yung kayabangan lang, hindi yung puro pera lang, at puro dinaya naman pag iniimbestigahan. Alam niyo kung sino. Doon tayo sa nakapokus sa development, kaunlaran at seguridad ng ating bansa. At may paninindigan. Kung sino yun, hahanapin natin yan bago ang 2028. Diba? So, paki-like po ninyo, paki-share po ninyo, ulit-ulit kong sinasabi yan, ang aking lahat ng mga video. Hindi lang ho dito sa MA Pinoy TV, kahit dun sa Mike Abby Opinions. Kasi gusto kong huwag kayong ma-impluensyahan ng mga mapanirang grupo, mapanlinlang na grupo. Kaya gusto kong tulungan nyo ako, ikalat natin ang katotohanang dapat nating panindigan at gawin. Kailangan maging matalino, huwag paloko ang mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo kung saan kayo nandoon. Kaya i-like po ninyo, i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan ang ating mga topic dito. Ang aking maitutulong ay yung pong paghahatid ng mga impormasyong kapupulutan ng inyong aral. Paninindigan niyo para sa kinabukasan ng inyong pamilya, ng inyong mga anak at magiging apo. Huwag tayong sumama sa makasarili. Mga gahaman sa kapangyarihan. Huwag tayong sumama, huwag nating suportahan ang mga madidilim ang kanilang mga ambisyon para sa kanilang pangsariling galaw lang.